Magandang araw po sa mga tagapakinig. Isabel na lang po ang itawag niyo sa akin. Buwan ng Nobyembre, buntis ako at halos manganganak na, kaya dinala ako sa ospital dahil sa mga komplikasyon. Natatandaan ko pa, kasama ko sa kwarto ng ospital yung asawa ko na si Carlos habang hinihintay ang unang anak namin. Kaugnay nito, yung mga nurse at doktor ay laging dumadaan sa mga kwarto para tignan ang kalagayan ng bawat pasyente at palibhasa, medyo tense yung atmosphere kaya lahat nakaantabay. Nakatulog ako noon bandang hating gabi, pero nagising ako kasi pakiramdam ko ay baka pumutok na yung panubigan ko. Malapit lang ako sa banyo nun tapos, maya-maya ay bumukas yung pinto ng kwarto at may pumasok na babae. Nakasuot siya ng puting uniforme na inakala ko pang nurse na nakaduty. Pero yung mukha niya ay malabo at hindi ko maaninag kaya't nakaramdam ako ng pagtataka. Agad kong tinawag si Carlos pero paglingon ko ulit wala na yung babae kasabay nun ang pagsakit ng tiyan ko. Bandang 3:00 ng umaga habang tahimik na tahimik sa kwarto, bigla kong narinig na may bumagsak sa sahig kaya't pagkatapos nun, ay nagising si Carlos at tinanong ako kung anong nangyari. Paglingon namin, nakita namin yung IV stand na gumagalaw mag-isa. Nakakatakot ang nasaksihan kong iyon at hindi ko makontrol ang panginginig ng katawan ko pero hindi lang yun ang unang beses na nagparamdam ang hindi namin makitang presensya. May mga oras na bigla na lang may bumabagsak na kagamitan sa ospital tulad ng mga tray at medical supplies. Sa tuwing may ganong ingay, nagugulat kami at nagigising. Isang beses, habang papunta si Carlos sa banyo, bigla na lang bumukas ang pinto nito ng malakas na parang may nagtulak mula sa loob, kaya't pareho kaming napasigaw. Tapos, napanaginipan ko yung babae na nakatayo sa tabi ng kama ko, kaya't napakapit ako sa braso ng asawa ko, at ganoon pa man, hindi ko alam ang gagawin ko, kaya't kinalimutan ko na lang ito. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Carlos yung nakita ko at sabi niya, baka balisa lang daw ako. Pero kahit sinabi niya yun, hindi pa rin nawawala yung pag-aalinlangan namin. Dumating na yung araw ng panganganak ko at habang ang lahat ay nag-aalala para sa kaligtasan ng baby, hindi ko maiwasang magpahanik dahil pakiramdam ko ay parang may masamang mangyayari sa amin. Nung nagsimula na ang panganganak ko ay pinilit kong labanan ang kaba. Sa totoo lang, kahit may mga nurse at doktor ay hindi ko maitago ang pangamba ko. Sa bandang huli, hindi ko na ito masyadong pinansin at nag-focus na lang ako sa pagluwal sa baby namin. Habang nasa gitna ng panganganak ay nakita ko ulit yung babae na nakatayo sa likod ng mga doktor pero yung mukha niya ay malahbo pa rin na parang transparent. At dahil doon ay bumilis ang tibok ng puso ko kaya't hindi ko na alam kung saan ko ibabaling ang atensyon ko. Sa lagay na yun, nag-focus na lang ako sa panganganak pero hindi ko matanggal sa isip ko yung hilakbot na dulot niya. Nagsimula na akong mag-labor ng hindi inaasahan na mag-brown out, kaya't nataranta yung mga tao sa kwarto dahil hindi gumana yung mga emergency light at ang mga doktor ay gumamit naman ng cellphone para sa pansamantalang liwanag. Pagbukas ng mga flashlight ay laking gulat ko nang tumambad sa akin yung mukha ng babae. Nasa tabi ko siya at sobrang lakpit na pero wala pa rin siyang mukha. Napasigaw ako at kasabay ng pagbabalik ng ilaw ay ang paglalaho ng babae, kaya't ang lakas ng kabog ng dibdib ko ng mga sandaling iyon. Sa kalagitnaan ng panganganak ko, walang ano-ano ay nag-alarm ang mga equipments ng ospital na dahilan ng pagkakagulo ng mga doktor at nurse. Kaakibat nito, hindi ko mapigilan ang matakot ngunit
kailangan kong magpakatatag para sa baby namin. Matapos ang lahat ng sakit at hirap ay dinala sa akin yung baby namin at napaiyak ako sa saya dahil malusog ito at masigla. Taliwas dito, kahit masaya ako ay hindi ko maiwasang maisip yung babae at kung ano ang dahilan ng panggagambala niya. Nang umuwi na kami, hindi ko na ikinuwento kay Carlos yung mga nakita ko dahil baka kasi hindi niya ako paniwalaan at ayaw ko rin siyang matakot. Sa tuwing naiisip ko ang babae, ay kinikilabutan pa rin ako, pero kailangan kong kalimutan ito para sa anak namin. Pagdating namin sa bahay, habang nagpapahinga kami ay may narinig akong kaluskos sa bintana at nagulantang ako ng pagdungaw ko ay nakita ko na naman yung babae na nakasilip mula sa labas. Dahil doon ay napasigaw ako at tumakbo palapit sa akin si Carlos, pero paglingon ko ay wala na ang babae. Gabi naman nun, habang nagpapadede ako sa baby nang maramdaman ko, na parang may humahaplos sa likod ko, at may nakita akong refleksyon ng babae sa salamin, nasa likod ko siya, kaya't nanginig ako sa takot at napaiyak. Pagpasok ni Carlos sa kwarto, tinanong niya kung anong nangyari, pero hindi ko na ito sinabi sa kanya. Minsan, habang nagliligpit si Carlos sa sala, ay biglang bumagsak yung mga larawan sa dingding, at dahil doon ay pareho kaming nagulat, at naramdaman ko na parang may nagmamasid sa amin mula sa dilim. Napayakap ako kay Carlos habang nanginginig at sa kabila ng lahat. Kahit anong gawin namin ay ayaw kaming tantanan ng babaeng walang mukha. Minsan isang gabi, habang nagpapadede ako sa baby namin, ay nakita ni Carlos na may babaeng nakatayo sa tabi ko at bunga noon ay kinilabutan ako. At si Carlos naman ay natulala at pagkatapos noon ay nawala din naman agad yung babae. Habang patuloy ang mga kakaibang pangyayari, nagpasya kaming magpatulong sa isang albularyo. Sinabi niya na baka may naiwang hindi natupad na pangako o unfinished business ang babaeng nagpapakita. Sa tulong ni Carlos, hinanap namin ang kasaysayan ng ospital at nalaman namin na may nurse na namatay doon ilang panahon na ang nakalilipas. Nagdasal kami para sa kanya at nagbigay ng alay sa simbahan. Pagkatapos ay pinuntahan namin ang ospital at kinausap ang mga empleyado doon. At nalaman namin na may isang nurse na nakalimutang ipasa ang habilin ng isang namatay na pasyente sa kanyang pamilya. Makaraan noon ay namatay ang nurse sa hindi malamang dahilan at ito marahil ang sanhi ng kanyang pagpaparamdam. Para matapos na ang lahat, hinanap namin ang pamilya ng pasyente at hindi naging madali ang paghahanap. Ilang panahon din kaming nagtanong at naghalongkat ng mga lumang records. Sa wakas, natuntun namin ang pamilya sa isang maliit na baryo sa probinsya. Humarap kami sa kanila at ipinaabot ang mensahe ng yumaong pasyente. Isang paumanhin sa mga nagawang pagkukulang at isang huling pakiusap na patawarin siya. Nang matapos ang aming pag-uusap ay luha ang niyakap ng pamilya ang bawat isa, kaya't parang nabunutan sila ng tinik sa dibdib. Kasabay ng kanilang pagtanggap sa mensahe, ramdam din namin ang paggaan ng aming mga kalooban. Hindi pa dito nagtatapos ang aming kwento bagamat kalaunan, wala namang nagparamdam na presensya sa bahay, ngunit isang gabi, sumakit ang dibdib ng isa sa aming kaibigan na napasyal lang ng araw na iyon at agad naming dinala sa ospital pero sa kasamaang palad ay hindi na siya umabot pa ng buhay. Habang umiiyak kami sa ospital ay may isang lalaking lumapit sa amin at ipinakilala niya ang sarili bilang anak ng yumaong pasyente na pinadalhan namin ng mensahe. At sinabing nais ng kanilang pamilya na kami personal na pasalamatan at mag-alok ng tulong pinansyal para sa kaibigan naming sumakabilang buhay.
Sa puntong iyon ay napagtanto namin na kahit nawala na ang babaeng walang mukha ay may kapalit itong kalungkutan at trahedya sa buhay namin. Simula noon naging tahimik na ang aming mga gabi. At alam kong natulungan namin ang mga yumao na makahanap ng kapayapaan. Sa kabila ng trahedya, ang alaala ng aming kaibigan ay magsisilbing paalala na may kapalit ang bawat sakripisyo. Pagkatapos nun, hindi ko na ulit nakita ang babae at tumigil na ang pagpaparamdam nito. Naging tahimik na ang buhay namin at naging abala kami sa pagpapalaki sa aming anak. Kung minsan naiisip ko pa rin ang babae, alam kong nasa mapayapang lugar na siya ngayon at sa wakas, nakahanap na rin kami ng katahimikan.